Kinra ko yung walnut kasi ibibigay ko sa squirrel sa labas. May squirrel kasi sa labas. Every morning napunta siya. Whee! Yan yung nilagay ko kahapon. Lagyan natin ngayon. Whee! Hello mga Beshwaps! Happy weekend! Ito na naman si Inday, panibagong adventure sa probinsya ng Netherlands. So, kung ako ay nakatira sa South Holland, which is yun yung city, nandito ako ngayon sa North Holland or North Netherlands. So, nagpaalam ako kay Opa. Sabi ko, Opa, 1 hour ako mawawala. Maglalakad-lakad ako. Naboboring na ako sa bahay. Kaming dalawa lang magkausap. Tas, syempre English, nanonosebleed na ako mga besh. Nakakatawa naman kasi sobrang masigla na siya. Ang lakas niya kumain. Mas gusto niya ang rice. O diba, hindi ako na. Nung una lang pala nahihiya ako sa kanya magsabi magluto. Yun naman pala, gustong-gusto niya may nagluluto. So ngayon since lagi na ako magluluto, kailangan ko bumili ng chopping board. Wala na kasi siya masyadong gamit. Chopping board tsaka gunting. Tapos tinatanong niya, kailangan ko daw ba pera? Sabi ko, hindi na. Huwag na. Tapos, nagluto ako ng sotanghon, chicken sotanghon soup. Nung una gusto niya, tapos siguro sumama yung tiyan niya, ayaw niya. Kasi nga mabigat yung sotanghon eh. Mabigat sa tiyan ng sotanghon, lalo sa mga matatanda. Mahirap matunaw. So, ayun. Since maganda ang weather, mainit-init. Kaya ako nagpaalam for 1 hour kasi ikutin ko yung center. Usually kasi, doon lang ako sa Albertine or sa grocery. Ngayon, mag-iikot-ikot ako. Tinignan ko muna, ginugol map ko muna ano yung mga shops na meron dito. Mag-explore ako mga dash. Oh, tingnan nyo, tumutubo na ang mga bulaklak. Oh, kasi spring na. Kita nyo ga? Oh. Spring na mga besh. At tubo na talaga yung mga bulaklak. Ang dami nila, oh. Oh, diba? Lakad muna tayo mga besh. Mga besh, may baboy. Oh, ang laki. May baboy. Ayan siya, oh. Ayan, oh. Hello. Lapit-lapit na ako, mga besh. Nakakita ko ng baboy. Tuwang-tuwa si Inday. Alam niyo ba, mga besh? It really helps yung pagiging jolly ko para maging masaya yung alaga ko. Ayun. Naranasan niyo ba yung ganito? Nagbabakasyon kayo pero kumikita kayo. Ang yabang na Inday eh. Di, mabait lang talaga si Lord. Kaya binigay sa akin tong trabaho na to. Kasi siguro, sabi niya, pagod ka na anak. Kailangan mo muna magpahinga pero may sahod. Charot. Kaya kailangan kong patawanin yung sarili ko mga besh para hindi ako malungkot. Kaya ako lumabas kasi na ako eh. Boboard na ako sa bahay. Si Opa lagi nang busy sa niya eh. Lagi nang busy dun sa pag basa ng libro. Eh, dati lagi yun sa may bintana eh, sa tapat ng highway. May bintana kasi sa sala, tapat ng highway. Lagi siya dun para makakita siya ng mga tao. Ngayon hindi na, dun siya sa isang corner. Tapos nakikipag-joke din naman siya. Yun yung nakakatuwa, kaya hindi ako naiilang sa kanya. Ayun. Worka. Malapit-lapit na. Hanapin ko yung action mga besh. Mura-mura dun ang bilihin. At ayan mga besh, nakarating na ako sa shop. Ito na yung pinakamalapit na pwede kong bilhan ng chopping board ng gunting at pangbukas ng wine. Binilhan ko pala ng pangbukas ng wine si Opa kasi yung ginagamit niya old pa or yung kahoy. Ang hirap ng gamitin. Hindi na siya ganun kalakas kaya binilang ko siya ng pangbukas ng wine. O, ayan yun na yung nabili ko. Tapos pagdating din sa bahay, sus, may gunting pala ay nakatago lang naman, di ko alam. Mag-explore muna tayo dito mga besh. Ito pala yung bakery. Hindi muna tayo sa kanilang sentro. 1 week na ako dito bukas. Kasi Sunday ako dumating. Ow! Ang bigat! So, ito na yung pinaka-sentro nila. Wow! May Molen. Molen is
Windmill. Molen sa Dutch tawag dyan. Layo na narating ko mga besh. Kailangan ko kasing mapamiliarize to. My God. 5 weeks pa ako dito or more. Kaya kailangan kong mag-ikot. Diba para din akong turista. Ayan, malapit na ako sa sentrum. Sentrum nila mga besh. Napalayo na ako. Pero okay lang. May mapa naman. Dito din pala may bangko. Ayan. So, kailangan tayo mag-explore mga besh. So, sa ibang daan ako dumaan, maiba naman mga besh na makakita naman akong ibang lugar. Explore mga besh yops. Mas maganda nga naglalakad para alam mo yun. May alam mo yung pasikot-sikot. Ganito ako kinabisado sa city. Lakad dito, lakad dun. Ganard! Diba? Ang ganda ng mga bahay dito, maliliit lang. Diba? Layo na narating ko mga besh. Ikot-ikot lang. Kaso ang bigat ng bit-bit ko. My God. Dito tayo sa kabilang side. Pag ikot-ikutin ka ba naman ni Google Katulad ng mga ex mo, pinaikot-ikot ka. Tapos ginawa ka lang ATM machine. My goodness. Tatakasilad sa akin dito. Tapos kaway ako dun sa aso. May nadaanan ako bahay. Tapos may aso. Kaway ako. Putik may tao pala. Mag-asawang matanda. Kaway din sila diba? Nakapagpasaya ako. Pansin ko, karamihan na nakatira dito, medyo may edad na. Kasi usually, yung mga young professional, age 30 to 50, nasa city nakatira. So, mostly na nakatira dito yung mga old age people. Modern yung bahay dito. Galakad muna Mga besh, ito naliliko na ako dito. Tapos, ayan na, dire-diretso na. Diba? Ang galing ko. Accurate naman kasi yung Google dito, hindi katulad sa Pilipinas. Diba? Pagod ay, bigat ng bit-bit ko. Nakot nahihilo mga besh. Nakalimutan ko, hindi pa pala ako nagbe-breakfast. Diyos ko. Nahina na ako. Bigat ng ng bit-bit kong grocery. So, naka-explore si Inday kahit paano sa sentrum. Ayoko magtagal, walang kasama yung alaga ko. Sabi ko 1 hour lang. So, yun lang mga besh shop. Maraming salamat sa walang sawang suporta at pagsubaybay ninyo sa aking buhay dito sa Netherlands. Ay, so, bye for now mga besh. Pagod na pagod ang inyo, Inday. The next day. Good morning mga besh shops at kabayan. So, lumabas ako ng garden kasi nakakainip na sa loob. May squirrel doon. Yan yung pond. Wala siyang hito, wala siyang tilapia. Wala din siyang isda. So, may small cabin si Opa dito. Ang laki ng lupa niya, in fairness. Parang isang bahay pa. Ayan, kabilang bahay na yun. Oh. Tingnan natin ang cabin ni Opa. Ang baka ng mga gamit. Ay, may bulaklak dito. Kaso patay na siya. Pwede pa to. Kaso dito siya sa lamig. Mga pang garden pala to ni Opa. May pang barbecue din. Ang lamig naman. Ang lamig. Nainip kasi ako sa loob kaya lumabas ako. Doon siya kawakawat siya. Sa bintana. Diyan na siya palagsay. Titingnan niya. Ayan. Mahal pagpagawa niyan dito mga besh shops. Alam niyo ba yung ganyan, yung green, pinapakain yun sa mga isda Kalimutan ko tawag. Ito yung pakainan namin ng squirrel tsaka ibon. Yan, dyan pa yung walnut niya. May gate din pala dito sa kabila. Tapos dyan nagtatago yung squirrel sa loob ng mga halaman na yan. Ayan yung bahay ko ngayon. Later. Hello mga best shops at kabayan. So, Sunday ngayon. Unfortunately, kailangan kong bumili ng gata. Kasi puro adobo naman yung ulam namin. So, magluluto naman ako ng chicken curry. Chicken lang kasi nakain ni Opa, tsaka beef. Opa nga pala is lolo dito sa Netherlands. Hindi siya Opa na na Korean na gwapo. O sabi niyo may Opa na ako dito. Lolo tawag ko sa kanya. Kasi yun naman talaga dapat, lolo. Tulog siya, mga besh. Kagigising ko lang din naman. Tapos, nagpaalam ako sa kanya na ngayong hapon nga, pupunta ako ng grocery. Bibili ako ng gata. Nauubusan na ako ng recipe ipapakain sa kanya. Kasi yun ang trabaho ko, mga besh. Magluto. Magtimpla siya ng kape.
ng tea. Or kung may utos siya sa akin or magkwentuhan kami, ganun lang. Kaya hindi nasakit yung likod ko. Lakad na naman ako mga besh. Pero okay lang, di naman masyado malamig. Kaya umaga lamig, ngayon hindi. Naka-highway yung labasan papunta sa ano. Punta sa anuhan ng ano yun? Train. Sa train station. Nagaganda na ako sa mga bahay dito mga besh. Maliliit lang pero wag ka pag pumasok ka talaga sa loob niyan maganda. Naglakad-lakad ay pumunta pala ako sa garden. Hinan ako yung garden kanina. Pakita ko sa inyo mamaya. A few moments later. Babalik na ako mga best shop. Dito na ako dumaan. Ayoko na mag-explore. Mabigat na naman yung dala ko. Kailangan ko mag-grocery every other day or parang araw-araw kasi. Ang hirap. Pare-pares yung kinakain namin. Nakakasuya. Pero di naman mapili si Opa. So, ayun mga best shop, nung hapon nagluto ako ng chicken curry. So, alam niyo yung basic ingredients niyan. Patatas, carrots, chicken, igisaang sibuyas at bawang sa kaldero kasi wala akong kawali. Ilagyan ng pampalasa, asin, paminta at pampalasa syempre. Tapos, ilagay na ang ating patatas at carrots at halu-haluin. Pagkatapos niyan, lagyan nyo na ng curry powder at saka ng gata. Napakasarap mga beshwap. May nagpapa-shoutout nga pala. Shoutout kay beshwap, Jericho Pastrana and sa bebe ko daw na si Rafi Carillo. Shoutout sa